Magandang hapon mga ka-happy hour. At narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 3 PM edition. Mas mahigit na 30,000 katao, inaasahang dadalo sa ika-3 trillion peso march kasabay ng EDSA Revolution Anniversary. Ito'y inaasahan ang mahigit 30,000 katao na lalahok sa ika-3 trillion peso march sa February 25, kasabay ng paggunita sa EDSA People Power. Layunin ng kilos protesta na igiit ang mas matinding aksyon laban sa katiwalian, lalo na sa flood control projects. Ayon kay Tindig Pilipinas Co-Convenor Francis Kiko Aquino D, magsisimula ang prayer march alas 8 ng umaga mula sa EDSA Shrine sa ilalim ng temang Tayo ang People Power laban sa korupsyon at dinastiya. Ito ay nagpahayag din siya ng pangamba na may ilan umanong nakaiiwas sa pananagutan dahil sa pagiging malapit kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, isa sa pangunahing panawagan ng kilos protesta ang pagpasa ng batas para sa isang independent body na may kapangyarihang mag-imbestiga ng katiwalian, hiwalay sa impluwensya ng Malacanang. Gaganapin ang pangunahing programa sa People Power Monument alas 12 ng tanghali, susundan ng misa sa EDSA Shrine na pangungunahan ni dating CBCP President Archbishop Socrates Villegas at konsyerto ng Caritas Philippines bilang pag-alala sa pagpapatalsik kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noong 1986. Sa iba pang balita, latag ng seguridad para sa pagdiriwang ng Chinese New Year, kinaigting ng PNP. Pinaigting pa ng Philippine National Police ang kanilang latag ng seguridad para sa pagdiriwang ng Chinese New Year bukas, February 17. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., maximum presence posture ang kanilang ipatutupad lalo na sa makasaysayang Binondo Chinatown gayon din sa iba pang matataong lugar para tiyaking maayos at mapayapa ang pagdiriwang. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na palakasin ang mga hakbang sa pampublikong kaligtasan tuwing may malalaking pambansang okasyon, at maglalagay ng mga Police Assistance Desk ang PNP sa mga estratehikong lugar malapit sa mga pangunahing templo, commercial centers, at mga lugar ng aktibidad. Layo nito na makapagbigay ng agarang responde sa mga emergency at matugunan ang mga alalahanin ng publiko sa mismong lugar. Ito ay mahigpit na nakikipag-ugnayan ang Manila Police District sa Metropolitan Manila Development Authority para sa traffic enforcement at mga pagsasara ng kalsada, kabilang ang mga rutang malapit sa Binondo Intramuros Bridge at Jones Bridge. Umapela ng pangunawa at paumanhin si Nartates sa publiko sa abalang idudulot ng mga gagawin nilang rerouting upang maging maayos ang daloy ng trapiko at maiwasang maging choke point ang lugar ng selebrasyon. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 3 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 4 PM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.